mismo ay parang bihag sa loob ng gobyerno din. So, hindi siya ganap na malaya kasi may kumukontrol din sa kanya. Okay, diretso tayo when it comes to this, no? This is for Bongbong Marcos, pero hindi to bias, guys. Okay? Hindi to para ipagtanggol siya or siraan. Kasi ito ay pagbasa lamang sa kanyang enerhiya. Mga issue na kinakaharap niya, ano ang nilalaman ng utak niya, at puso niya, at ano ang totoong nangyayari sa likod ng kamera. Oo. So, kung gusto mong real talk na based na vibes ng universe at sa totoo, so sa nararamdaman ng tao, ng mga tao, so ito na yun, this is for you. Para ito kay Bongbong Marcos. Okay. Ang dating ng energy ni BBM ngayon ay parang siya ang nakaupo sa trono, no? Pero it doesn't mean na siya yung nakaupo, no? Pero hindi siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Kumbaga, there is someone who is controlling it behind the scene or behind the back. So, may ibang gumagalaw sa likod ng desisyon niya. But in the public, pinapakita na siya yung leader. Okay? Pero may mga senyales na hindi siya, kumbaga, hindi siya yung buong kumukontrol dito. So, just like the emperor, no? Parang hindi siya, para siya yung hari, pero hindi niya talaga hawak ang corona. So, kumbaga, siya yung presidente natin, but it doesn't mean na siya yung kumukontrol, who is doing the decision making at all. So, there is someone na naka-back up or may tao sa likod dito. Okay. Sobrang bigat na ng mga responsibilities niya, no? Parang pinipilit niya ring pasanin lahat ng mga problema. Especially when it comes to the last administration. Pero hindi niya kayang ayusin lahat. Oo. Actually, he is tired, pero pinipilit niyang kimkimin, so deep inside, it's not easy for him, hindi niya kaya. Kaya kahit ayaw niya, kailangan niyang magmukhang matatag. Just in public na makikita na matatag siya, he is doing good, he is okay. But deep inside, he is not. Okay, see? Marami siyang ginagawang hakbang, pero walang malinaw na direksyon. Actually, we see it also in the news. Pini-question natin yung lahat. Kasi medyo weirdos if you notice lang, no? So, may mga biglang desisyon na parang hindi pinag-isipan ng maayos. So, makikita mo din yung result dito. We see it in our naked eye. So, marami ang nagsasalita para sa kanya, pero hindi lahat totoo o malinaw. Kaya, hindi sabay ang salita at action. Kaya, ang nangyayari, question mark pa rin. So, walang resolution na nangyayari. Walang solusyon na nangyayari pagdating sa mga problem. So, kaya kahit ng tagal ng problema, hindi pa rin na-resolve kahit hanggang ngayon. See? Hindi niya ramdam ang tunay na sitwasyon ng ordinaryong Pilipino, guys. Kasi mayaman siya Hindi siya galing sa mahirap. So, parang malayo na siya sa masa. So, ang hirap ng tao, no? Kana hindi niya nalubos nakikita, unaw-unawaan. Kasi may selfishness nangyayari. So, kaya maraming naiinis kasi para wala siyang empathy o malasakit. Even in the news, we see it. No? So, anything they say, lahat kasi may kinokontrol to So, he is not using his heart or anything when it comes to it. Wala siyang nararamdaman for ordinary people. But for mga mayaman, yes, he has. May mga sekreto issue na unti-unting lumalabas, no? Kasama na rin rito ang mga kaso tulad ng mga nawawalang sabungero, guys. Mga usaping hindi masagot ng diretsyon ng gobyerno. Yes, so hindi na ito kayang itago ng mga nasa kapangyarihan kasi we're seeking justice. At kahit pilitin nilang linisin, ramdam ng mga tao namang tinatago. Ganun yung nangyayari dito. So, may mga desisyong hindi patas o hindi pantay ang trato sa tao. So, yung mga may connection, ligtas. Yung mahihirap, walang boses. Ganun yung nangyayari. So, mga nawawalang sabunyalis din, na hindi man lang ginalaw ang hustisya nila. So, tila pinipili ng kung sino ang bibigyan ng katarungan. May mga news tayo nakikita, pero unresolved pa rin, question pa rin. Ganun yun, no?
Hindi pa rin, hindi pa rin nakikita, si ano talaga to, ganyan. Wala. Okay. Meron ding dito, may hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanyang grupo o mga kaalyado. So, may mga dating kasama na ngayon ay may sariling agenda. And hindi lahat ng nasa paligid niya ay totoo sa kanya. So, may nag-aaway na na ang mga dapat ay kakampi niya. So, may pag-aaway na nangyayari dito. So, may gulo behind the group or behind sa circle niya. Especially in his inner circle. Marami sa mga sumusuporta sa kanya ngayon ay nadismaya. Maraming nabudol. Okay. Para wala siyang gana o interes sa trabaho niya bilang presidente. So, ginagawa lang ang dapat gawin pero hindi galing sa puso. Okay. See? The devil card. May mga tao sistema na kumukontrol sa kanya dito. So, maraming rumors or haka-haka dito, no? Pero nakikita to sa sa tarot reading or sa cards. So, hindi siya totally free sa mga desisyon niya. May kasamang greed, pride, at takot, mawala ng kapangyarihan, no? So, kaya kahit mali na, pinipilit pa rin kasi ayaw bumitaw sa power kasi kontrolado niya lahat. Okay. Magaling sa pagpakitang tao, no? Pero kulang sa laman. Okay. Wala siyang emotional connection sa tao din. So, hindi siya bukas sa damdamin ng masa. Oo. Lalo na sa mga nagdadalamhati dahil sa mga nawawala, para wala siyang paki dito. Iba yung mga prioritization niya. So, malamig at detached ang niya dito, enerhiya. Pagdating dun sa mga issues na mga ganun. Okay. As of now, no, nasa defense mode siya. So, ayaw niyang aminin kung saan siya nagkamali. Actually, lahat binabalik sa media eh. Dilawan o ibang tao. Ganun yung ginagawa niya. So, ayaw niyang tumanggap ng responsibility. Kaya nga yung ibang yung iba nating alam nating dapat mabagsak. Uy, biglang umangat. Kasi, he used it para takpan din siya. He used them. Para takpan yung mga mali or mga anomalya niya. Okay. Din siya, sa harap ng niya, sa harap ng camera, lagi siyang tagumpay. Yung mga event or anything, mga balita. May mga pa-event, pa-picture, pa-project. Parang laging okay lahat. Ganun yung nasa media. Pero lahat ito ay panglabas lang, no? So, hindi ito sumasalamin sa totoong kalagayan ng bansa. And we know that. Alam niya ng taong bayan kasi tayo yung tayo yung andito. So, alam natin ang nangyayari, especially sa kung saan tayo nakatira. We can really see that one. And sa totoo lang, no, siya mismo ay parang bihag sa loob ng gobyerno din. So, hindi siya ganap na malaya kasi may kumukontrol din sa kanya. May mga taong nagpapaikot sa kanya at dahil dito, hindi niya kayang gumawa ng matapang na desisyon para sa atin. So, lahat is more on personal interest, mga negosyante, some of them is mga illegals. Yes. Okay. Actually, sinusubukan niyang balansehin ang mga lahat ng mga nahihirapan dito, pero walang malinaw na direksyon eh. Puro puro pakiusap, puro pagsalo ng gulo, pero walang solusyon ang nangyayari. So, hindi siya stable bilang leader. Ganun siya. Okay. This card is very common, no? The Tower. So, may paparating na malaking pagbagsak. Maaring skandalo to, issue, o tuluyang pagkawala ng suporta. Kasi maraming na-disappoint. Maraming nabudol sa kanya. Kahit hindi inayos, no, baka biglang bumaliktad ang lahat. So, ito ay warning ng tarot, no, na kung hindi siya magbago, hindi siya magbabago, syempre may mababagsak siya.
there is something na mangyayari na hindi niya magugustuhan. So no, okay. This time no, panahon na ng pagbabago. Okay, hindi ito literal na death or anything na kamatayan, kundi pagtatapos ng isang sistema o yugto. So kung ayaw niyang magbago, ang tadhana ng gagawa ng paraan para sa kanya na pilitin siya. So walang forever sa trono kung hindi ka marunong makinig. So kailangan din niyang bigyan ng reflection yung sarili niya sa mga ginagawa niya para at least there's a changes na mangyayari. Kasi sirang-sira din siya sa image ng lahat, especially in our OFW. So, okay. Ito ang sinasabi ng tarot.